Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mundong pabago-bago, kung saan ang mga sitwasyon ay hindi natin kontrolado at ang mga pangyayari ay tila parang alon na minsan ay banayad at minsan ay napakalakas. May isang katotohanan na natiling matatag ang Diyos, ang ating solid rock. Ang The Solid Rock ay hindi lamang isang awit. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Isang deklarasyon na sa kabila ng unos, sa gitna ng pagdududa, at kahit sa mga sandaling tila nawawalan ng ang liwanag, may isang matibay na pundasyon na hindi kailanman guguho. Ang batong ito ay sumisimbolo kay Hesukristo. Ang ating sandigan, ang ating kanlungan, at ang ating katiyakan. Kapag ang lahat ay nababago, siya ay nanatili. Kapag ang puso natin ay nanghihina, siya ang nagbibigay lakas. At kapag ang mundo ay tila gumuguho sa ating paligid, siya ang batong hindi nakikinag. Sa ating pagninilay at pakikinig sa mensahe ng The Solid Rock, naway maalala natin na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa yaman, posisyon o kakayahan ng tao, kundi sa ating matibay na ugnayan sa Diyos. Siya ang ating pundasyon, ang ating pag-asa, ang dahilan ng ating katatagan at ang sentro ng ating pananampalataya. Naway sa bawat salita at himig, maramdaman natin ang paanyaya ng Diyos na magtiwala, tumindig at manalig, sapagkat sa Kanya lamang tayo tunay na matatag. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa pangalawang Samuel, Kabanata 22, talatang 50. Pangalawang Samuel, Kabanata 22, talatang 50. Ito po ang sinasabi, sa lahat ng bansa, ika'y aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalang aking sasambahin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsikat ng bagong umaga, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa hiningang aming tinatamasa, at sa panibagong pagkakataong makasama ka sa araw na ito. Ang bawat umaga ay paalala na ang iyong gawa ay laging bago at ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw.
Panginoong Diyos, habang kami ay nakikinig para sa morning devotion, iniaalay namin sa iyo ang aming isip at puso. Linisin mo po ang anumang pag-aalala, pagod, o alinlangan na dala namin. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong salita at ihanda mo ang aming puso upang ito'y aming maisabuhay. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang makinig at sabik na matuto. Naway ang bawat talata na aming pagnilayan ay magsilbing ilaw sa aming landas at lakas sa aming mga desisyon sa buong araw. Samahan mo kami sa bawat gawain, sa aming trabaho, pag-aaral, at pakikisalamuha sa iba. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at kabutihan. Naway makita sa aming mga salita at kilos ang iyong presensya. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming pamilya, aming mapagmahal na Diyos. Maraming salamat sa biyaya ng pamilya. Sa bawat ugnayan, pinagbubuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming mga tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan, at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad. Magtiyaga tulad ng iyong pagtitiyaga. At pagmamahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis at pag-uwi, sa trabaho at pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa banig na karamdaman. Aming mapagpagaling na Diyos. Lumalapit po kami sa inyo na may buong pagpapakumbawa. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, ang dumaranas ng sakit ng katawan, sakit sa isipan at damdamin. Hindi ko man sila kilala, Panginoon. Sila man ay nakikinig sa oras na ito. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan ang kanilang puso, at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, ikaw po ang magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang ilaw sa maging sandigan. Kung may pangamba, ikaw po ang maging sandigan. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ay Diyos na laging kasama. Basbasan mo rin ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Bigyan ng tiyaga, lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amin ang itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Aming mahapaging Diyos, ikaw ang kanlungan ng mga mahihina at pag-asa ng mga walang tinig sa mundong ito.
iniaalay po namin sa iyo ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga walang tahanan, ang napabayaan at pinapasan ang bigat ng kawalan ng katarungan. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig. Bigyan mo ng lakas ang kanilang nanghihinang katawan. Liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob at pag-asa ang kanilang bukas. Gamitin mo rin po kami bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Naway manaig ang iyong kaharian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na naging tinig ng mga nahapi at kaibigan ng mga dukha. Ito ang aming dalangin na may pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Totoo ang katapatan ng Diyos. Yan ang ating pamagat ngayong umaga, mga kapatid. Totoo ang katapatan ng Diyos. Kaya't pupurihin kita, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa. Aawitin ko ang papuri sa iyong pangalan. Ang talatang ito ay bahagi ng awit ng pasasalamat ni David matapos siyang iligtas ng Diyos mula sa kanyang kaaway at sa kamay ni Saul. Isa itong awit na nag-uumapaw sa kagalakan o nag-uumapaw sa pasasalamat at pagkilala sa katapatan ng Diyos sa gitna ng matitinding laban ng buhay. Mapapansin natin, mga kapatid, na ang papuri ni David ay hindi tahimik o pribado. O pribado lamang, no? Sinabi niya na papurihan niya ang Panginoon sa gitna ng mga bansa. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kanyang pasasalamat ay hindi niya itinatago. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang para sa personal na karanasan. Ito ay dapat ipahayag. Kapag tunay mong naranasan ang pagliligtas at katapatan ng Diyos, natural lang, kapatid, na gusto mong ipahayag ito sa iba. May lalim din ang talatang ito dahil ipinapakita nito na ang papuri ay bunga ng karanasan. Hindi basta-basta. Umawit si David, umawit siya dahil nakita niya ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Sa likod ng bawat tagumpay, alam niya hindi ito dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa tulong ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa ating buhay, may mga battles din tayo. May laban din tayo. Yung mga problema, mga pagsubok, mga takot at tila gustong gumapi sa atin. Ngunit kapag binalikan natin ang ating mga pinagdaanan, mga kapatid, makikita natin ang mga sandaling iniligtas tayo ng Diyos. Pinatatag tayo at hindi pinabayaan. At tulad ni David, ang tamang tugon ay papuri. Ang papuri ay hindi lamang kapag maayos ang lahat. Diba? Kapag maayos ang lahat. Minsan ito rin ay isang deklarasyon
ng pananampalataya sa gitna ng unos. Kapag pinupuri natin ang Diyos, mga kapatid, ipinapahayag natin na siya pa rin ang ating hari. Siya pa rin ang mabuti at siya pa rin ang tapat. Kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Isipin mo, kapatid, kailan mahuling ipinapahayag sa iba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Ang papuri mo ba ay nakatago lang sa iyong puso o naririnig at nakikita sa iyong pamumuhay? Ang pangalawang Samuel, Kabanata 22, talatang 50, ay paalala na ang ating buhay ay maaaring maging awit ng papuri. Maging awit ng papuri sa ating mga salita, sa ating mga gawa, at patutuo naway maipahayag natin sa mga bansa, sa ating komunidad, sa ating pamilya at kapaligiran na ang Diyos ay buhay at kumikilos. Kung may pinagdaanan ka, kapatid, o laban na at narito ka pa rin ngayon, kapatid, may dahilan ka para umawit. Kung may panalangin kang sinagot, may dahilan ka parang magpasalamat. Ba? At kahit may laban ka pa ngayon, kapatid, may dahilan ka pa rin para magtiwala at magpuri sa Diyos. Dahil ang Diyos na kumikilos noon ay siya pa rin Diyos ngayon. At ang pusong marunong magpasalamat ay pusong lalong tumitibay sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa mga salitang aming napakinggan ngayon. Salamat sa mensaheng tumimo sa aming mga puso, sa mga paalalang nagbigay liwanag sa aming isipan, at sa katotohanang muling nagpapatatag ng aming pananampalataya. Sa bawat salita, nararamdaman namin ang iyong presensya. Tahimik, ngunit makapangyarihan. Salamat po dahil sa pamagitan ng iyong salita, kami ay itinuwid, pinalakas, at pinalaalalahanan kung sino ka sa aming mga buhay. Kung may bahagi man ng mensaheng humamon sa amin, tulungan mo kaming tanggapin ito ng may pagpapakumbaba. Kung may bahaging nagbibigay aliw at pag-asa, tulungan mo kaming panghawakan iyon sa gitna ng aming mga pagsubok. Huwag mo pong hayaang manatili lamang sa aming pandinig ang mga salitang ito. Itanim mo ito sa aming puso at hayaan mong magbunga sa aming mga gawa, sa aming mga desisyon at pakikitungo sa kapwa. Naway maging buhay ang iyong mensahe sa amin sa araw-araw. Patuloy mo kaming gabayan at patatagin upang ang aming pamumuhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan at katapatan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating morning devotion. Naway pagpalain kayo ng ating Diyos sa inyong mga gawa, sa pagbabiyahe ninyo, pagpasok sa trabaho. Ingatan kayo ng ating Panginoon. Bigyan kayo ng kapayapaan, katahimikan, at
buhay na kaaya-aya sa paningin ng iba. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Ako naman si kapatid Mark, na inyong patuloy na nagbibigay ng mensahe sa Panginoong Hesus Kristo.